Well guys, we're here and welcome back to another episode of the Innova series. So for this video, i-vinyl wrap na natin yung mga door pillars. Kasi kung mapapansin nyo dito, ito body color to, pati itong taas na to, natatakpan lang ng visor. Pero mula dito sa harap, black siya, tapos black tong plastic trim na to para sa side mirrors, then body colored, and then dito sa likod, black siya lahat. So napapansin nyo, nagbe-break yung kulay or yung line. Black dito tapos body colored and then black sa harap. So gusto kong gawing black na lahat to para mas malinis tignan tsaka mas mahabang tignan yung Innova. Para sa akin, yun yung opinion ko. Kasi kung mapapansin nyo sa mga modern cars, ginagawa na nilang black tong mga door pillars para mas, yun nga, mas mahabang tignan, mas malinis tignan, mas simple tignan. So yun yung gagawin natin sa video na ito. So ano nga ba yung mga kailangan para mag-DIY vinyl wrap? So una-una, syempre yung mga cleaners nyo, glass cleaner, all-purpose cleaner, and then mga microfiber towels. And detailing brushes kung kailangan kasi may mga intricate areas or mga singit-singit na kailangan nating linisin para dumikit yung vinyl wrap ng maayos. Syempre gunting and cutter, tapos squeegee. Mas mainam kung meron yung felt or yung malambot yung dulo, lalo na kung gloss vinyl yung ilalagay nyo. And then heat gun, mga adhesive remover or sticker remover, then scraper, yan, plastic scraper. And ano pa ba? Gloves para maprotektahan yung kamay natin. And ito optional, rubber wheel kung magtatanggal kayo ng sun visor or rain visor sa door panels nyo. And of course, yung vinyl wrap natin. So I think ito 20 by 60 feet ata itong size na to. Pero ilalagay ko na lang yung dimensions sa description. Tsaka yung mga links ng mga ibang products na to kasama na itong vinyl wrap. Alright, simulan na natin. Alright, so sisimulan ko muna sa pagtanggal ng visors. Kasi syempre kailangan natin tanggalin to para may dikit natin na maayos yung vinyl sa door pillars. So kuha lang kayo ng dental floss or anything similar. Then start tayo sa kanto. Dito na lang muna. Try nating isingit dito sa adhesive. Tapos ano lang natin, parang ilagari lang natin. Pwede nyo rin siyang i-heat gun para medyo lumambot yung adhesive. Or pwede nyo rin siyang tulakan ng ganun. Pero mas mataas yung chance masira yung visor nyo kung gusto nyo pang gamitin ulit or ibenta. Pero since medyo matagal-tagal na to, so yung adhesive niya matigas na. So tatry ko na lang siyang hilain kasi hindi ko rin naman gagamitin to after. Or hindi ko na siya ibabalik. So daan-daan lang kung gusto nyo pang ibenta yung mga rain visors nyo. Ayun, natanggal na siya. Naiwan lang yung mga adhesive dito sa door pillar or sa door frame. So same lang din gagawin ko dito sa likod. Lain ko lang din siya pataas. Tapos saka ko nalinisin yung natirang adhesive dito sa pinto. So goodbye rain visors. Okay, so para sa mga natirang adhesive, so pwede nyo try, gamit lang kayo ng kamay. Kung kaya nyo. Gaganyan-ganyanin nyo siya. Pero pwede rin kayo gumamit ng plastic scraper para mas madami yung matatanggal nyo tsaka mas madali, hindi na masakit sa kamay nyo. So scrape mo lang yan, ganyan. So mas safe plastic scraper para hindi masyadong magasgasan yung pintura. So ito lang, medyo maano lang talaga yung preparation. Medyo matrabaho lang yung preparation. Sa preparation tayo magtatagal. Yung pagdidikit, medyo madali-dali naman yun. Except lang sa mga kanto-kanto mamaya. So yun, tanggalin muna natin to. Then tsaka ako na prep yung panel for vinyl wrap. Pwede rin kayo gumamit nito, yung rubber wheel, para pantanggal ng mga natirang adhesive. Lalo na kung medyo foam siya na adhesive, tulad nito, mga double-sided na tape. Gaganyan lang natin. So nakita nyo, medyo natanggal na, nabawasan na. And tutuloy lang natin yun. Pwede nyo rin gamitan ng heat gun tulad nga ng sabi ko kanina para lumambot yung double-sided tape. Pagkatapos, gamitan nyo ng plastic scraper, then slowly scrape it away. At nakikita nyo dito, halos buo ko nakukuha yung double-sided tape. May naiwan ng konting residue, pero madali na yan tanggalin mamaya.
So after removing majority of the double-sided tape or adhesive, kailangan natin tanggalin itong mga natira pa dito sa door frame or door pillar. So gagamitan na natin yan ng adhesive remover plus yung plastic scraper. So dapat magiging ganito yung kakalabasan niya. As much as possible, dapat wala nang matitira dito. Very smooth surface na dapat to para tumikit na maayos yung vinyl wrap. So yun, pakita ko sa inyo paano natin tatanggalin to. Alright, so gagamitin ko tong Mafra Deca Flash pantanggal ng adhesive. So spray ko lang siya dito. Tapos hayaan ko muna mababad for a while para lumambot yung adhesive na natira. So after letting it sit for a while, kunin natin yung plastic scraper and then scrape off natin yung mga natirang adhesive. So mapapansin nyo, mas madali na siyang tanggalin compared kapag hindi mo siya nisprayan. So matigas pag hindi mo nisprayan. Ngayon, smooth sailing lang. And madami ring natatanggal. Alright, so we have removed the remaining adhesive dito sa door frame or door pillar. You could also buff it or polish it para matanggal yung mga minor imperfections sa paint. And of course, yung mga natitira pang adhesive, yung mga katingting na natitirang adhesive. Pero aside from that, or after that, linisin natin to ulit, final pass. And lilinisin natin beyond the area na tatakpan natin ng vinyl wrap. So meaning, pati itong area na to, kung saan yung tinatakpan ng weather stripping, outer weather stripping, tatanggalin natin yan para malinis tong area na to at mailagay natin yung vinyl wrap dito. So, yung natatakpan na part ng weather stripping. Same goes dito rin. So, mula dito, ilalagay natin yung vinyl wrap papunta dito sa likod para hindi siya basta-basta natutuklap. So, tinanggal ko tong weather stripping dito sa may bintana para malinis to and mailagay yung vinyl wrap doon. Same goes with this one as well. So, tanggalin din natin tong goma na to para malinis natin tong side na to, tong likod. Tapos may itak natin dito yung vinyl wrap. So, we're going beyond a simple installation ng vinyl wrap para goods na goods yung ating pag-install. Hindi siya basta-basta matutuklap. Tulad nga ng sabi ko kanina. So, dito, baba lang natin tong window. Tapos tanggalin natin tong weather stripping na to. Yan, dahan-dahan lang para hindi natin masira. Kasi pag nasira yan, tulo ng tubig sa loob. Nakuha ko na. Slowly pull it away. Mas maganda na rin i-check nyo kung may mga kalawang na rin dito para ma-address nyo na. Hindi na siya mabulok pa further. Or ng tuluyan. So, dahan-dahan lang. So yan, okay na to. Tapos dito rin sa taas. Ito usually, yung sakit sa first gen na Innova. Dito, kinakalawang. Lalo na yung sa second row doors. Yun yung malakas kapitan ng kalawang. So tanggalin nyo yung rubber kung hanggang saan nyo ilalagay yung vinyl wrap. So dito sa taas, kailangan crucial kasi dito itatak natin yung vinyl wrap. So ito sa may weather stripping, makikita nyo napaka-dumi. So hindi kakapit yung vinyl wrap dyan, matutuklop lang din siya. And matatanggal yung buong wrap nyo dito sa door pillar. Okay, so all-purpose cleaner, detailing brush para sa mga singit-singit na to. And then follow up lang natin ng microfiber towel mamaya. So yan, thoroughly clean, take your time. Preparation is the key for vinyl wrapping. Same goes with tinting, PPF, ano pa ba? Ceramic coating, and etc. Kahit simpleng waxing. Para matagal yung wax nyo sa sakyan, make sure na i-prep nyo yung surface ng maayos. Para kumapit ng maayos rin yung wax or kung anumang coating yung ilalagay nyo sa sasakyan nyo. Para pasadaan lang natin ang basahan. Para makita natin kung anong areas pa yung kailangan nating linisin. Alright, so after cleaning the surface, magba-vinyl wrap na tayo. Finally! Pero to make things more manageable and easier
ito yung isasuggest ko. Well, ito kasi yung ginawa ko. So bago tayo mag-vinyl wrap, kasi di ba isang malaking rolyo yon, to make things manageable, I would recommend na i-trace nyo tong pinto. So tulad ng ginawa ko dito, bond paper lang to, tapos dinikit-dikit ko, pinagduktong-duktong ko, tapos dinikit ko dito sa pinto para i-trace yung silhouette niya. So syempre sinobrahan ko yan para hindi tayo saktong-sakto yung cut dito. Kasi tulad ng sabi ko kanina, i-wrap natin siya sa edges para hindi siya basta-basta tutuklap. Lalo na pag kina-car wash. So tulad nito, yan, meron na tayong outline. So, ilalatag ko na lang ito mamaya dun sa vinyl roll para maigupit ko na yung shape or at least close dito. So, sobrahan ko to ng onte para hindi siya saktong-sakto. Para didikit natin dito, hindi siya isang malaking roll na ganon. Gets nyo ba? To make things easier. Alright, so ito na yung cutout natin. So makapansin nyo, talagang sinobrahan ko siya. And makikita nyo manageable yung size niya. So isipin mo isang malaking rectangle, paano mo tatanggalin yun? I mean, paano mo gugupitin yun? Tapos pag tinanggal mo na yung adhesive, kung saan madidikit yun. At least dito, smaller area yung didikit sa ibang portion, at least mas madaling i-manage or hawakan or igalaw-galaw. Dahan-dahan lang nilang ilatag. Ito, pag dumikit naman to, pwede nyo naman sa tanggalin, tapos balik nyo, didikit pa rin naman yan. Ayan, so basta may dikit muna natin ngayon. So ito, pwede mo kong gamitin somewhere else. Pero diyan muna siya ngayon. Ngayon, dito na papasok yung squeegee. So, squeegee mo na itong mga sides na to. Remove mo na yung air bubbles para hindi siya pang tingnan. Ayan. Ginagamit ko yung felt-sided para hindi magasgas yung ating vinyl wrap. Lalo na kung bumili kayo ng gloss, mas recommended sa may felt para hindi magkaroon ng swirl marks or magasgas yung vinyl wrap. Tapos pag gano'n pala, mag-squeegee kayo, pag gano'n, huwag nyo back and forth na gano'n. Kasi kung may hangin nga na naiwan, binabalik nyo lang din yung hangin na yun. So ganyan, angat, tapos gano'n ulit para patanggal yung air bubble. Buka pa natin. Okay, nandito tayo sa medyo exciting part. Nandito tayo, or gagawin na natin tong side na to. So after ma-squeegee yung harap, making sure na remove na lahat ng bubbles, ilalatag na natin tong nasa likod. Ito na yung magiging parang sobra na mag-wrap on the edges para hindi siya madaling matuklap. Gamitan na natin ng heat gun para mas tight yung film. And then, balik lang natin yung mga weather tape. Okay,
Okay, so yan na. Tapos na yung sa second row seats na door and yung sa front passenger door. We're pretty much good. Pero, hindi pa tayo tapos. Kasi kung titignan mo sa gilid, ay, nakikita kang body color na guhit. So yun naman yung isusunod natin as a final touch to make everything looking good. Alright, so we're pretty much done. O diba? Mas malisip na. Kasi wala nang silver or body colored na guhit dito sa gap between the two doors. Alright. So eto yung itsura niya before. At eto na yung itsura niya ngayon. So mas malinis na siyang tignan compared sa dati. Pero mukhang may kulang pa rin. So sa susunod na Innova episode, kukumpletuhin natin yan. So guys, thanks for watching. Don't forget to like and share this video and subscribe para updated kayo sa next Innova episode.